Magandang umaga po sa ating lahat. So, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po'y humingi ng patnubay at tulong ng banal na spirito. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon. Salamat sa biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, bagamat kami po ay hindi karapat-dapat. Bilang mga makasalanan, kami po ay nakatakda na maparusahan ng walang hanggan sa impyerno dahil sa iyong pagiging hukom. Ngunit dahil ikaw ang pag-ibig, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang siyang magdanas ng parusa, tumanggap ng kahatulan, at magdanak ng kanyang dugo para sa ikatutubos at ikapapatawad ng lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po sa napakadakilang biyayang ito. Nawa, Panginoon, ay magawa naming pasalamatan ka sa aming pamumuhay. Tulungan mo nawa kami at patnubayan na magawa namin mabuhay ayon sa iyong kalooban. Kaya patuloy po kami na nananatili sa iyong iglesia upang makatanggap ng mga aral na magbibigay sa amin ng kaalaman, karunungan, kung paano kaming nararapat lumakad sa iyong harapan. Hinihiling ko po ang patnubay ng Banal na Espiritu na gamitin po akong kasangkapan na daluyan lamang po ng karunungan na nagmumula sa iyo. Nawa, Panginoon, kasangkapanin mo ako upang matanggap ng bawat isa ang pagpapala ayon sa iyong salita. Panginoon, marami sa mga kapatiran ang napanghihinaan sa kanilang pananampalataya. Pakiusap, patuloy mong hawakan ang kanilang pananampalataya. Ingatan po ito at ipakita ang iyong pagkilos sa kanilang pamumuhay upang magawa po nilang magpasalamat sa mga susunod na gawain. Ang mga may karamdaman ay patuloy mo pong ingatan at ipagkaloob ang kagalingan upang sa pamamagitan ng kanilang malusog na katawan ay magawa po nila na tuparin ang iyong banal na kalooban. Panginoon, sa gawain na ito, hinihiling namin na patnubayan mo kami at protektahan sa anumang bagay na maaaring maging dahilan upang mawala ang aming pagtutuon sa iyong salita. Panginoon, nagpapasalamat kami na ipinagkaloob mo po ang mga naligtas kahapon sa Cell Group 1 Bible Seminar at tayo po namin pinagkakatiwala ang kanilang mga puso naway manatili po sila sa iyong iglesia upang sila po'y lumago at sa kanilang paglago ay maging kasangkapan rin po ng iyong banal na kalooban para sa ikaliligtas ng kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, sa kabuuan ng gawain na ito, ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Ito po ang aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Buksan po natin yung ating mga Biblia. Mateo chapter 14. Okay, sige po. Mateo chapter 14, babasahin po natin yung verses 21 hanggang 33. So, kung maaari po, at tayo po'y magsasalitan. Brothers po, ang unang babasa, kasunod po ang mga sisters. So, babasahin po natin yung verses 21 hanggang 33. Yung 33, babasahin po natin ng sabay-sabay. Okay? Sige po. So, Mateo chapter 14, verse 21 hanggang 23. Brothers po. At ang mga kumain ay may 5,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at sa mga bata.
Pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao, ay umakyat siyang nag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito. Huwag kayong matakot." Sinabi niya, "Halika." Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya at na sinasabi sa kanya, "O ikaw na maliit na pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabing, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Okay? So, muli po magandang umaga sa ating lahat. At muli nagpapasalamat po ako sa Diyos na patuloy po niya na ipinapakita at pinaparana sa atin ang kanyang pagkilo sa pamamagitan ng patuloy na pagdaragdag sa atin ng mga naliligtas. Kaya ipanalangin po natin yung mga nakaunawa at naligtas kagabi, na sila po ay makapanatili sa church upang sila po ay lumago at maging alagad din po, maging kasangkapan ng Panginoon. Okay? So kung mapapansin ninyo, kasama po rito sa kwento yung verse 21. Okay? Kasi po yung paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig, nagsimula po yan sa verse 22. Pero yung binasa po natin, nagsimula sa verse 21. Okay? Pero sa katunayan, kasama po kasi sa ating pag-aaralan. Yung pong kwento ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Okay? So yung binasa natin, itong pangyayari na to, ito yung lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Okay? So nalalaman ko po na maaring maraming beses na po natin na napakinggan ang patungkol po sa kwento na ito. Ganun pa man, napakabuti po na paulit-ulit nating naririnig upang tayo po ay patuloy na ma-refresh, mapaalalahanan patungkol po sa mga aral na ito. Okay? So matapos niyang gumawa ng himala sa pamamagitan ng pagpapakain ng 5,000. Di po ba? Magkasunod po ito eh. So, nagpakain siya ng 5,000 mula lamang sa 5 tinapay at 2 isda. Okay? Yung 5,000 na yon, maaring higit pa kasi yun po'y bilang lamang ng mga lalaki. Hindi po ba? Hindi po kasama yung mga babae at mga bata. So nalalaman po natin na ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng himala upang maniwala po sila sa kanyang ipinapangaral. Hindi po ba? Kasi wala pa po noong Biblia. Kaya sa pamamagitan ng mga himala, dito po sila naniniwala. Okay? Kaya sa katunayan, hindi lamang po sa mga tao na sumusunod sa kanya. Ganon din po sa mga alagad niya. Sa katunayan, yung kanyang mga alagad, sa panahon nito ay hindi pa po lubos yung kanilang pananampalataya kay Jesus. Kaya patuloy po silang sinusubok. Kaya tingnan din po natin yung kwento patungkol dun sa kanyang pagpapakain sa 5,000. Okay? Tingnan po natin sa John chapter 6. Parehong kwento po ito. Tingnan natin sa John chapter 6. Okay?
John chapter 6, basahin po natin yung verses 5 hanggang 9. John chapter 6, verses 5 hanggang 9. Sige po, basahin natin. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Sumagot sa kanya si Felipe, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano na ang mga ito sa ganito karaming mga tao. Okay? So sa mga panahon na ito, marami po ang sumusunod kay Jesus. Hindi po ba? So siya po ay nangangaral sa pamamagitan ng talinhaga. Okay? Kasi alam niya marami pong nakasunod na mga relihiyosong tao para subukin po siya at tingnan kung may bagay na nagagawa siya o nasasabi na labag sa kautusan nila. Okay? Kaya sa pamamagitan ng talinhaga siya nangangaral. Siya po'y nagpapagaling ng mga may sakit, yung mga may karamdaman, pinagagaling po niya. Yung mga inaalihan ng demonyo ay kanya rin pong pinalalaya. Okay? So, katulad nito, nagpakain po ang Panginoong Hesus. Okay? So, marami yung tao na nakasunod sa kanila. At yung lugar na yon, ito po'y ilang. Okay? Wala pong anumang bagay sa lugar na yon. Kaya tinanong niya, okay, nagtanong siya, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niyang sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. So ibig sabihin, bago niya po tanungin si Felipe, may plano na po siya. May plano na po siya para dun sa lahat ng tao. Ano po yung plano niya? Pakainin po lahat. Di po ba? Ayun po yung plano niya bago po niya tinanong si Felipe. Kaya sabi rito, upang siya'y subukin. So sinubok po niya si Felipe para makita niya yung puso ni Felipe kung magtitiwala siya kay Jesus sa kabila ng kalagayan nila. Maraming tao, walang mapagkukunan ng tinapay, di po ba? So sinubok po siya ni Jesus. Sa atin, ganun din po. Sinusubok din po tayo ni Jesus. Tayo man po ay kanyang mga alagad. Sa panahon ngayon, tayo po yung kanyang mga alagad. Alagad ni Jesus. Tayo po ay kanyang mga anak, yung mga naligtas na Kristiyano. Okay? Kung sa panahon ng kawalan, panahon ng kakulangan, panahon ng kahirapan, sinusubok pa po tayo ni Jesus kung magagawa po ba nating magtiwala sa Kanya. Sinusubok po tayo ng Diyos. Kaya yung kahirapan, hindi po yan dahilan upang lumayo sa church. Ito po'y sinusubok tayo ng Diyos upang makita niya kung tayo po ba ay magtitiwala sa Kanya sa kabila ng kahirapan. Okay? Akala po ng marami, ang kahirapan na ito ay maaring disiplina o maaring hinahayaan tayo ng Diyos. Hindi po ba? Pero sinusubok po tayo ng Diyos. Gagaya po nung sa verse 8 at 9. Okay? Maging si Andres, nagpakita rin po siya ng kawalan ng pananampalataya. Okay? Basahin po natin, verse 8 at 9. Si Andres na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda, subalit gaano na ang mga ito sa ganito karaming mga tao. Okay? So kung mapapansin nyo, out of 5,000, okay, yung bata lang ang may baon.
Di po ba? Yung bata lang po yung may baon. Bakit po? Bakit po siya may baon? Yung iba wala. Kasi maliban po dun sa bata, lahat po sila umaasa na lamang po kay Jesus. Okay? Umaasa sila saan? Alam po natin, sa mga physical na bagay. Okay? Sa mga physical na pangangailangan. Pagpapagaling. Okay? Kaya anong tingin sa kanila ni Jesus? Na ganun yung kanilang puso, yung ganun ang kanilang saloobin, na umaasa lang sila kay Jesus sa pamamagitan ng mga pangangailangang pisikal. Sila po'y kahabag-habag sa mata ng Diyos. Okay? Sila'y umaasa lang kay Jesus para sa mga material na bagay. Tayo po, paano tayo lumalapit kay Jesus? Lumalapit po ba tayo dahil umaasa tayo para sa mga material na bagay? Ano po yung dahilan ng ating pag-church? Pagpunta sa church. Kung ang dahilan natin sa pagpunta sa church ay para sa pangangailangang pisikal, nagkakamali po tayo. Ang puso po natin ay mali po. Okay? Ang puso po ng tunay na nakaunawa sa biyaya ng Diyos ay may pusong nagpapasalamat. Okay? Nagti-church ang mga Kristiyano hindi para sa material na bagay, kundi upang magpasalamat. Bakit? Kasi nakatanggap ka na. Di po ba? Unang-una, yung kaligtasan. Walang hanggang pagpapasalamat po ang dapat nasa puso natin. Pangalawa, yung buong isang linggo mo, di po ba? Iningatan ka ng Diyos, biniyayaan ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos. Dapat po nating ipagpasalamat. Pero sa kabila nito, pagdating natin dito sa church, nangihingi pa tayo. Di po ba? Alam na po yan ng Diyos, may plano na siya. Okay? Kaya po, ang mga umaasa kay Jesus para sa material na bagay, kahabag-habag po sa kanyang paningin. Tingnan po natin, unang Korinto, chapter 15. Unang Korinto, chapter 15, basahin po natin yung verse 19. Verse 19, basahin po natin sabay-sabay. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinaka-kawawa. Di po ba? Tayo ay hindi dapat umasa kay Jesus sa mga bagay na material. Bakit? Kasi alam niya na kailangan natin ang mga bagay na material. Alam niya na po ito. Kaya nga sabi sa talata kanina, ito ay sinabi niya upang siya'y subukin. Sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Ibig sabihin, alam niya na po yung pangangailangan natin at alam niya na po yung kailangan niyang gawin. Okay? Bilang mga anak, may plano na ang Diyos na ama natin. Di po ba? Yung pong tatay. Okay? Yung tatay, mayroon po siyang anak. Yung anak, hindi na po kailangang humingi sa tatay. Di po ba? Alam na po ng tatay kung ano yung pangangailangan ng kanyang anak. Pagkain, shelter, mga damit, edukasyon, di po ba? Alam na po yan ng kanyang ama. Kaya nakaplano na yan. Kaya nga siya nagtatrabaho para may makain, may mabili ng pagkain. At nagpaplano na rin siya para sa edukasyon ng kanyang mga anak. Di ba? Yung iba kumukuha ng educational plan. Alam ng ama kung ano yung pangangailangan ng anak. Ganon din naman po sa ating amang Diyos. Ganon po sa ating amang Diyos. Nalalaman niya na sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Di po ba? Kaya nga po, ito po yung sinasabi po
dito sa Mateo chapter 6. Tingnan natin. Mateo chapter 6. Kaya napakahalaga po yung tunay na pagtitiwala dito sa Biblia. Kasi sinasabi na po rito ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng kanyang anak. Ang kailangan na lang po nating gawin, paniwalaan ito, sampalatayanan at isagawa. Okay? Mateo chapter 6 verse 31 at 32. Basahin natin. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung naniniwala kayo sa Diyos, kung naniniwala kayo sa Biblia, ito po yung sinasabi, alam na po ng Diyos yung pangangailangan natin. Makakain, maiinom, maisusuot, ito yung mga bagay na pisikal. Anong sabi? Batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Di po ba? Pero tayo po, patuloy pa rin tayong humihiling sa Diyos ng mga bagay na ito. Wala po ba tayong tiwala sa Diyos? Di po ba? Alam niya na po, kailangan natin ang mga bagay na ito. Okay? Tayo man, gaya rin po ni Felipe, sinubok ng Diyos. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kapighatian, sa kabila ng kawalan, kakulangan, sinusubok niya tayo kung magtitiwala tayo sa Kanya. Kasi may plano na po siya para sa atin. Okay? Ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Ganon din sa atin. Bilang mga anak, may plano na ang Diyos kung anong gagawin niya para sa atin. Okay? Pero bago po niya ikaloob yung mga bagay na ito, bago niya isagawa yung kanyang plano, ano yung hinihintay niya? Ano yung inaasahan muna niya sa atin? Ano po? Yung kasunod na talata. Memory verse po natin kanina for next week. Verse 33. Basahin natin. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po yung sinabi ng Biblia, paniwalaan po natin. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po yung plano ng Diyos. Pero sa kabila nito, meron muna tayong dapat gawin. Sabi rito, hanapin muna. Di po ba? Ibig sabihin, may kondisyon. Para ipagkaloob, idagdag sa atin ang lahat ng bagay, kailangan muna nating hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos. Okay? Hanapin muna. Ibig sabihin, pasalamatan muna natin, papurihan muna natin, okay? Ang Panginoon. Kapag nagawa natin ito, ang lahat ng mga bagay na ito, ano yung lahat ng mga bagay? Lahat ng mga material. Kung anong makakain, maiinom at masusukod. Ito yung lahat ng bagay. Sabi rito, idaragdag sa inyo. Kaya nga sa pamamagitan ng tanong ni Jesus kay Felipe, nakita ni Jesus yung kanyang pananampalataya. Diba? Ganun din po sa atin. Nakikita ng Diyos sa atin yung pananampalataya natin sa Kanya sa kabila ng kahirapan. Sa harap ng kahirapan. Dito natites, nasusubok yung ating pananampalataya. Di po ba? Kung magtitiwala tayo sa Kanya, may plano na po siyang tustusan tayo. May plano na siya na ingatan, patnubayan at gabayan tayo. Subalit, hinihintay po niya tayong magtiwala sa Kanya. Hinihintay niya tayong ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Di po ba? So, alam ko po, madalas nating naririnig ang mga talatang ito. Pero, kung pagbubulay-bulayan po natin, mauunawaan po natin, hindi po tayo hinahayaan ng Diyos. Okay? Hinahayaan niya lang po lumago ang ating pananampalataya. So, balikan natin yung Juan, chapter 6.
Okay? John chapter 6, basahin po natin yung verse 9. Verse 9, basahin natin. May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano na ang mga ito sa ganito karaming mga tao. Di ba? So ibig sabihin, eto man, nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya kay Jesus. Di ba? Matagal na po silang sumusunod kay Jesus. Okay? Nakita na nila yung kapangyarihan ni Jesus. Nakapagpagaling, di po ba? Yung tubig, ginawa niyang alak. Okay? Subalit, ganito pa rin yung kanilang pananampalataya. Mahina pa rin. Okay? So, kung tayo po itatanungin, di ba? Ganito rin ba yung isasagot natin kay Jesus? Kapag nakatanggap tayo ng, sabihin na natin, nakatanggap tayo ng mga biyaya, nakatanggap tayo ng sweldo, di po ba? Ano isasagot natin? Gaano na lamang ito sa ganito karaming bayarin? Di po ba? Ganun lagi, pag dumating yung sweldo, imbis na magpasalamat, naku, kulang pa. Di po ba? Pag-isipan po natin, ito rin ba yung isasagot natin kay Jesus? Gaano na lamang ito sa dami kong utang? So, hindi po dapat. Okay? May plano ang Diyos sa bawat isa sa inyo, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Subalit hanggat hindi tayo natututong sumampalataya sa Kanya, patuloy po niya tayong susubukin. Okay? Sa palagay po ba ninyo, hinahayaan niya tayo? Dahil naghihirap tayo? Okay? Anong klaseng ama yun? Diba? Wala pong mabuting ama na pinababayaan ang kanyang anak. Sa katunayan, ang ama, kahit mawalan na yan, meron lang yung kanyang anak. At iyon yung naranasan natin sa Diyos. Mawalan na siya ng anak para lang sa atin, maging anak niya. Di po ba? Okay? Kaya, tayo po'y sinusubok ng Diyos sa mga kahirapan. Hindi po niya tayo pinababayaan. Okay? Kaya huwag po tayong lumayo sa church, huwag po tayong mag-isip ng anuman laban sa Diyos. Dahil sa pamamagitan nito, pinalalago niya ang ating pananampalataya. Okay? Sinusubok niya lamang tayo kasi kaya niya naman tayong pagpalain. Kaya niya po tayong pagpalain kung magtitiwala lang tayo sa Kanya. Tingnan niyo po. 2 Korinto, chapter 9. 2 Korinto, chapter 9. Basahin po natin yung verse 8. Basahin natin, verse 8. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Di po ba? Kaya ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng biyaya sa inyo. Pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. Di po ba? Ito po yung sinasabi ng Biblia. Kaya ng Diyos. Tanong ko po, naniniwala ba kayo sa talatang ito? Kailangan po natin magtiwala. Okay? Kailangan natin paniwalaan. Kung hindi natin magagawang maniwala dito o sa salita ng Diyos, mahihirapan po tayong magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Mahihirapan po tayong lumago. Bakit? Lagi tayong aasa sa ating sarili. Hindi natin magagawang tunay na sumampalataya sa Diyos. Magkaiba po yung kaalaman sa pananampalataya. Alam natin yung talata na ito. Pero iba po yung sasampalatayanan mo ito. Ano ibig sabihin? Pag sinampalatayanan mo ito, may sasagawa mo ito sa pamumuhay mo. Kahit alam mo ito, kung hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos, gagawa ka pa rin ng sarili mong paraan. Di po ba? Kaya kung kilala mo talaga ang Diyos, hindi ka mag-aalangan na paniwalaan ang Kanyang salita. Hindi po. Pero kung hindi mo lubos na kilala ang Diyos, hindi mo lubos na pinananawalaan ang Kanyang salita,
palagi kang nag-aalinlangan. Palagi pong may pag-aalinlangan, palagi pong may panghihinayang. Opo. Kapag nag-offering ka, sayang. Kailangan ko. Bakit? Kasi hindi mo kilala yung Diyos. Sabihin na natin, hindi mo tunay na kilala ang Diyos. Okay? Ito po'y kawalan ng pananampalataya. Wala pong imposible sa Diyos. Alam po natin yan. Di po ba? Pero nai-apply po ba natin sa buhay natin? Minsan nag-aalinlangan po tayo. Di ba? Lalong-lalo na kapag dumaranas tayo ng kahirapan. Kahirapan, sakit. Dito po nasusubok yung ating pananampalataya. Kaya wala pong imposible sa Diyos. Si Sarah nga, di po ba? Matanda na at baog pa. Sa kaisipan ng tao, walang mangyayaring panganganak. Di po ba? Pero dahil ito'y pangako ng Diyos, wala pong imposible. Tingnan natin, Genesis chapter 18. Napakaganda po ng talata na ito. Siguro maganda po na pagbulay-bulayan po natin at lubos na unawain. Bagamat ito po ay sinasabi niya patungkol kay Sarah, ngunit ipinapakita po sa atin kung ano po yung kapangyarihan ng Diyos. Genesis chapter 18 verse 14. Basahin natin ng sabay-sabay at malakas. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Di ba? Yung unang unang sentence. Kung lubos nating kilala ang Diyos, totoo po ito. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Wala po. Yun nga mga bagay na nilikha niya, di ba? Hindi naman niya pinagpawisan yan eh. Nagpukpok ba siya, naglagari? Hindi po. Sa pamamagitan lang ng salita. So makikita natin, doon po ganito po yung kapangyarihan ng Diyos. Tapos sa mga maliliit na pangangailangan natin, hindi natin mapagtiwalaan ng Diyos? Mali po. Kawalan po ng pananampalataya. Kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. Okay? Kaya naman pala. Kaya naman pala. Pero bakit hindi nararanasan ng iba yung biyaya? Bakit po? Kasi anong sabi? Upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. So, ibig sabihin, yung biyaya na ibinibigay niya sa atin, may inaasahan siya sa atin. Okay? May inaasahan ng Diyos mula sa biyaya na kanyang ibinigay sa atin. Ano yun? Sabi diyan? Palagi. Palagi. Pag sinabing palagi, hindi po isang beses, dalawang beses, hindi po bihira lang. So ano yung inaasahan niya sa pamamagitan ng biyaya na ipinagkaloob niya sa atin? Palagi kayong sumagana sa bawat gawang mabuting gawa. Ano ang mga gawang ito? Gawa po para sa Panginoon. Sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niya sa atin, sumasagana rin po ba yung mabuting gawa sa atin? Ito po yung inaasahan niya sa kabila ng mga biyaya na ibinigay niya sa atin. Ito po yung paraan ng ating pagpapasalamat. Bakit marami sa mga kapatiran dumaranas ng kahirapan? Bakit hindi sila sagana? Baka hindi po sila sagana sa mga gawa ng Panginoon. Kaya tayong pasaganain. Pero dapat sagana rin po tayo. Sa lahat ng mga kasaganaan na ibinibigay niya sa atin, maging sagana rin naman tayo sa gawa para sa Panginoon. Anong mga gawa ito? Gawa para sa kaligtasan. Okay? Sumagana tayo sa sakripisyo, physically, financially, sagana sa mga gawa
para sa Panginoon. Kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo kung palagi tayong sagana sa mga mabuting gawa. Kaya sa pamamagitan ng himala ng pagpapakain ng 5,000 katao, nasubok ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Okay? Ganon din naman sa atin, sa pamamagitan ng mga pisikal na bagay, dito po tayo sinusubok ng Diyos. Sa kabila ng kahirapan, kawalan, kakulangan, kung magagawa natin magtiwala kay Jesus, nakikita po niya yung ating pananampalataya. Kaya, dahil nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya, muli po silang sinubok. Okay? Muli silang sinubok. Ngayon, balikan natin yung Mateo chapter 14. Sa pamamagitan naman po ng paglakad ni Jesus sa tubig. Basahin po natin, Mateo chapter 14, yung verse 23 at 24. Okay, basahin natin. Pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao, ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong malayo na sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon, sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Okay, so patuloy po na ipinapakita sa atin ng Panginoong Hesus yung kahalagahan po ng pananalangin. Okay? Nanalangin mag-isa sa bundok. So, anong nilalarawan po nito? Siyempre yung katahimikan. Di po ba? Yung pananalangin natin na nasa katahimikan. Okay? Bakit? Sa pananalangin ng may katahimikan, naroon po yung pagkakaroon natin ng tapat at sinserong panalangin. Di po ba? So, hindi po tayo na de-distract sa anumang ingay. Kaya, napakahalaga po yung pananalangin ng may katahimikan. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong malayo na sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. So sa katunayan, ganito po yung larawan ng mga Kristiyano ngayon. Di ba? So nasa isang bangka tayo na ang daloy ng dagat salungat sa kalooban ng Diyos. Okay? So, yung dagat sa kwentong ito ay naglalarawan sa sanlibutan. Maaari ding sitwasyon o maaring tao na laging salungat sa kalooban ng Diyos. Tayo po palaging sa direksyon na sumunod sa kalooban ng Diyos, pero may mga bagay na salungat po talaga. Hindi po ba? Kaya marami po ang nahihirapang makasunod. Dahil maraming bagay ang nagiging salungat. Maaring yung ating pamilya, maaring yung trabaho, anumang sitwasyon, di po ba? Maaring gamitin para maging salungat sa ating pagsunod. Verse 25, nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. So, sabi rito, madaling araw. So, ano po yung sitwasyon, kalagayan kapag madaling araw? Tulog pa. Tulog pa. Hindi po. Pag madaling araw, nag-aagaw po yung dilim at liwanag. Di po ba? Opo. Okay? Papawala na yung dilim, papasikat naman yung liwanag. Okay? Kaya madaling araw. Ganon din naman kung paanong dumating ang Panginoong Hesus sa sanlibutan. Di po ba? Isang liwanag na nag-aalis sa atin mula sa kadiliman. Tignan natin. John chapter 8. Verse 12. John chapter 8, verse 12. Basahin natin. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Hindi po ba?
So parang madaling araw, nung dumating ang Panginoong Hesus bilang liwanag, tayo po'y naalis sa kadiliman. Sabi diyan, ang sumusunod sa akin ay hindi na kailanman lalakad sa kadiliman. Okay? So balikan natin, Mateo 14. Tuloy natin sa verse 26. Verse 26, basahin natin. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabing, multo, nagsigawan sila sa takot. Di po ba? So dito po, ipinapakita po talaga na hindi pa nila lubos na kilala si Jesus. Hindi po ba? So tayo po, minsan malayo pa lang, kilala mo na yung tao eh. Di po ba? Pero dito po, hindi nila nakilala. Akala nila multo. Kaya natakot po sila. Okay? Kaya para hindi sila matakot, si Jesus na mismo nagpakilala. Di ba? Gaya na lang po sa atin. Hindi natin alam yung kalooban ng Diyos, hindi natin siya lubos na kilala. Di po ba? Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita, nagpakilala siya sa atin. Okay? Kaya nagpakilala siya agad. Sa verse 27, ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabing, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Siya na po yung nagpakilala. Okay? Gaya na lamang po ng pagpapakilala niya sa atin sa pamamagitan ng Bible Seminar. Lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. So ito po yung isa pang nakakamangha na kawalan talaga ng pananampalataya. Okay? Nagsalita na si Jesus, nagpakilala na siya sa kanila, ako ito. Di ba? Kung sila po ay may bukas na pandinig, malalaman nila na siya nga si Jesus. Di po ba kayo po, pag may kumakatok, boses pa lang, alam nyo na kung sino, di ba? Di po ba? Pero sila, nagsalita na mismo si Jesus. Okay? Ganito po ang mga tao. Bagamat nagpapakilala ang Diyos, okay, hindi pa rin nila lubusang nakikilala. Sa pamamagitan ng Bible Seminar, ng sermon, ng fellowship, sa mga pagkakataon na ito, nagpapakilala si Jesus. Pero sa ating pamumuhay, sa ating Christian life, hindi naman natin lubos na kinikilala yung kapangyarihan ng Diyos. Tama po? Mas kilala pa rin natin yung kapangyarihan natin, di po ba? Kaya tayo nagtitiwala. Okay? Ibig sabihin, may problema sila maging sa kanilang pandinig. Di po ba? Hindi nila pinaniwalaan yung sinabi mismo ni Jesus. Ako ito, nagpakilala na eh. Ibig sabihin, may problema sila sa pakikinig. Anong sabi sa Roma 17? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So ibig sabihin, nagsalita na si Kristo sa kanila na wala pa rin yung kanilang pananampalataya. Okay? Bakit wala? Ano yung verse 28? Basahin natin, verse 28. Sumagot sa kanya si Pedro na nagsasabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Kung kilala niya talaga si Jesus, hindi niya natatanungin eh. Kung ikaw iyan, di po ba? Yung kung ikaw iyan, pagdududa na yun. Di po ba? Kawalan mo na ng pananampalataya o lubos na pagkakilala kay Jesus. Nagsalita na siya, pero sinubok mo pa rin. Kawalan po talaga ng pananampalataya. Ganito po ang ilan sa atin, sinusubok ng Diyos. Bagamat naririnig natin yung kanyang salita, every sermon, every fellowship, nalalaman natin kung ano yung kalooban niya mula sa Biblia, hindi natin magawang paniwalaan, di ba? Kaya patuloy po tayong susubok. Nakita ng Diyos yung pananampalataya ng mga alagad dun sa pagpapakain ng 5,000. At dito, patuloy niyang nakikita yung kanilang pananampalataya. Kayo po, kumakatok yung anak nyo, di ba? Ako ito, anak mo umuulan, buksan mo yung pinto. O kung ikaw yan, kailan ako pinanganak? Tatanungin niyo po bang ganon? Di po ba? Anong favorite color ko?
Pero alam mong anak mo yun kasi narinig mo, boses pa lang, alam mo na eh. Pero si Pedro, kung ikaw yan, sige nga, hayaan mo kong lumakad sa tubig. Okay? Ganito po tayo, di ba? Sige, kung totoo yang nasa Biblia, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng ganitong kaisipan sa ating puso. Okay? So, hindi po tama na ginagamit natin ng Diyos para sa ating pansariling pakinabang. Gaya ng sabi natin, bakit ba tayo nag-church? Para matugunan yung ating pangangailangan? Para matugunan yung gusto nating mangyari. Di po ba? Minsan ganito po tayo. Si Pedro, gusto niya mangyari eh. Di ba? Para lang mapaniwalaan niya si Jesus. Tayo po, sinasabi na sa atin ng Biblia. Pero minsan, para masubok ito, gusto natin mangyari yung gusto natin. Di po ba? Hindi po tama. Okay? Kaya po tayo nag-church, gaya ng sabi natin, nagpapasalamat. Sa paano? Sa pagsunod, sa paglilingkod, pagsasakripisyo. Bakit? Dahil tayo'y nakatanggap na. Okay? Tayo nag-church hindi upang tumanggap pa. Alam na ng Diyos, ibibigay niya yan. Pero tayo nag-church para magpasalamat. Kung magagawa nating makapagpasalamat, ano yung sabi ng talata kanina? Kaya ng Diyos pasaganain tayo sa lahat ng biyaya. Sa lahat ng bagay. Kaya hindi po tama na umasa tayo ng kapalit dun sa ginagawa natin para sa Diyos. Di ba? Naglilingkod naman ako, nagsasakripisyo naman ako, dapat ganito na yung buhay ko. Dapat ganito naman ako pinagpapala ng Diyos. Okay? Mali po. Okay? Kaya marami pong bumabagsak sa kanilang pananampalataya, sa kanilang Christian life. Kapag hindi nasagot yung gusto nila, di ba? Naglingkod naman ako pero problema pa rin. Ang dami pa rin problema. So, ginagamit po nila yung Diyos para sa kanilang sariling pagnanasa. Yung mga kagustuhan nilang mangyari. So, sa verse 29, basahin natin, verse 29. Sinabi niya, halika, kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Okay? Kaya sa mga hindi gaanong nakakakilala kay Jesus, sa kanila na maliit ang pananampalataya, palagi po siyang tinatawag. Palagi po silang tinatawag ni Jesus. Halika. Para mapatunayan mo. Para mapatunayan mo na ako ito. Para mapatunayan mo na handa kong ingatan ka kahit na nasa ibabaw ka pa ng tubig. Sinasabi po sa atin. Di po ba? Halika. Kung magtitiwala ka, lalapit ka sa Kanya. Pero yung iba, dahil walang tiwala, di ba? Lumalayo sa church. Okay? So, ibig sabihin, kung hindi tayo lumalapit kay Jesus, hindi natin lubos na kilala si Jesus. Verse 30, ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Ito po yung isa pang problema sa mga tao. Okay? Pinalalapit na siya ni Jesus, pero kung saan-saan pa siya tumitingin. Di po ba? Ganon din po sa church. Di po ba? Nais ng Diyos manatili tayo sa church. Pero kay Jesus ba tayo nakatingin? Marami po sa atin hindi nakafocus. Kaya lumulubog. Hindi po nakafocus kay Jesus. Saan nakafocus? Sa gawa ng iba. Hindi po ba? Sa ugali ng iba. Okay? Sa salita ng iba. Kaya lumulubog po tayo kung paanong si Pedro ay lumubog. Meron pong isang kwento, sa tingin ko po, narinig niyo na po ito. Merong isang kwento na
patungkol sa isang mananampalataya na gusto nang lumayo sa church dahil sa kanyang mga nakikita. Okay? Pastor, ayoko nang mag-church kasi ang daming nagse-cellphone, ang daming masakit magsalita, ang daming walang ginagawa. So, lalayo na lang ako. So, anong sabi ng pastor? Sige, bago mo gawin yan, hayaan naman kita. Pero bago mo gawin yan, may paggagawa ako sa iyo. Okay? Kumuha ka ng isang baso ng tubig, puno, tapos ikutin mo yung church. Dapat walang matapon. Dapat walang matapon. So siguro nagtry siya ng isa, dalawa, may mga natatapon. So, ngayon nag-focus siya. Okay? Kasi siyempre, pagka umikot siya, maaring may mga aso, may mga makakasalubong siya, napapalingon siya. Diba? So ang ginawa niya, wala siyang ibang tinignan kundi yung baso lang. Nagawa niya. Pagpunta niya doon sa pastor. Pastor, pwede na akong umalis. Nagawa ko na. Okay? Nagawa ko na ikutin yung church nang walang natapon sa tubig. Nakita mo ba yung mga nagsiselfone? Nakita mo ba narinig mo ba yung mga nagsalita ng masasakit? Nakita mo ba yung mga walang ginagawa? Bakit ganyan yung tanong mo? Paano ko makikita yun? Nakatuon ako doon sa baso. Yan ang gusto kong gawin mo. Magtuon ka lang kay Kristo. Sa church po, hindi po natin maiiwasan na magkaroon ng differences, pagkakaiba. Bakit? Kasi magkakaiba nga tayo. Pero ano lamang po yung sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus? Magpasakop, magpakababa. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Okay? Sa katunayan, sa pamamagitan din ng mga brothers and sisters, natututo rin naman tayong lumago. Bakit? Napapractice nating magpakababa. Di po ba? Na isasagawa natin yung pagpaparaya, yung pag-ibig. Okay lang, para sa church naman. So sa paraan na yon, sa pamamagitan nila, tayo'y lumalago. Pagpasalamat tayo sa kanila. Imbis na sumama yung loob natin, di po ba? Mas makakabuti po sa harapan ng Diyos. Kaya, kung ganun po tayo, nakatingin sa tubig, gaya ni Pedro, lulubog po talaga tayo. Okay? Dahil yung dagat, ito yung sanlibutan, kung saan dito po tayo nakatuon. Okay? Ilulubog tayo nito. Kaya ang tunay na Kristiyano, namumuhay lang na nakatuon ang mata sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Ngayon, Panginoon na. Nung una, anong tawag niya? Multo. Ganito rin ang ilan sa atin. Okay? Dahil sa kawalan ng pananampalataya, kaya dumarating sa atin ang kahirapan. Pag nasa punto na wala nang magawa, saka lang tatawag, Panginoon, tulungan mo ako. Di po ba? Nasa katunayan, tayo rin yung nagdala doon sa sitwasyon na yon. Kaya ng Diyos na pasaganain ka, pero bakit ka naghihirap? Dahil nga po, mali yung ating kawalan ng pananampalataya. Okay? Yung iba, malakas pa, bata pa, pero busy-busy. Okay? Sarili muna ang iniisip, saka na muna si Jesus. Pero pagdating ng katandaan, wala nang kakayahan, tsaka lalapit, maglilingkod ako sa Diyos. Hirap na lumakad. Di po ba? Nung malakas pa, busy siya sa trabaho o sa kung ano man. Pero nung nagkasakit na, ayan, gusto kong maglingkod. Gusto kong mag-evangelize. Hirap na po yung katawan. Okay? Kaya sila po na nakakaunawa sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, sila po yung magagawa na makapagpasalamat sa lahat ng kanilang natanggap mula sa Panginoon. Kaya sila po yung may puso na ganito ang sinasabi. Mga awit, chapter 116, verse 12.
Okay? Ano? Sige po. Bigkasin po natin. Mga Awit chapters 116 verse 12. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Sa mga tunay pong naligtas, ito lang po ang laman ng kanyang puso. Hindi na po siya humihiling pa ng mga material na bagay. Bakit? Kasi alam na yan ng Diyos. Lahat ng iniisip patungkol sa kaligtasan. Kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay, kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. Yung masuklian ang biyaya ng Panginoon. Ano ang aking isusukli sa lahat niyang kabutihan sa akin? May pusong nagpapasalamat. Balikan natin, Mateo chapter 14, verse 31. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanyang, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Di po ba? Ito yung sinabi natin kanina, lahat ng maliit ang pananampalataya, palaging nag-aalinlangan sa Diyos. Okay. Sa mga sitwasyon na pinagdaraanan natin, patuloy tayong sinusubok ng Diyos. Kung tayo ba ay magtitiwala sa Kanya, kung tayo ba ay sasampalataya sa Kanyang salita. So sinusubok tayo kung meron ba tayong pananampalataya, kung maliit o malaki yung ating pananampalataya. Okay. Verse 32, nang makasakay na sila sa bangka, ay huminto na ang hangin. So ito po yung larawan po ng ating Christian life. Kapag tunay po na dumating na sa atin si Jesus, kapag lubos na po ang ating pananampalataya, hihinto na po ang mga alon at hangin ng ating buhay. Hihinto na po. Meron na po tayong kapayapaan. Wala na po tayong pag-aalala sa anumang bagay na material. Bakit? Kasi lubos na po yung ating pananampalataya. Okay? Kaya sa puntong yun, magagawa na nating sambahin siya ng tunay. Sa puntong lubos na yung ating pananampalataya, magagawa na natin siyang sambahin ng tunay. Basahin natin, verse 33. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabing, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." So sa pamamagitan po nito, nawa ay nagkaroon po tayo ng pagkaunawa o higit na pagkakilala sa Diyos. At nawa ay nakita rin po natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos na kailangan po natin lubos na magtiwala sa Panginoon. Ang pagkakaroon ng pag-aalinlangan at pag-aagam-agam sa kanyang salita at mga pangako ay pagpapakita po ng kawalan ng pananampalataya. At ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Okay? So maraming salamat. Hanggang dito po ang ating pag-aaral ngayon. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Mapagpala naming Amang Diyos, nagpapasalamat kami na kami po ay muli mong biniyayaan ng pagpapala mula sa iyong salita. Nawa, Panginoon, ang aming mga puso ay patuloy nagpapakababa upang sa ganun ay maisagawa namin sa aming pamumuhay ang iyong mga salita. Tulungan mo po kami na magkaroon ng higit na pananampalataya upang hindi po kami magkaroon ng higit pang mga pagsubok kung saan, Panginoon, tinitignan mo ang kalagayan ng aming pananampalataya. Nawa, Panginoon, sa kabila ng kahirapan, kakulangan, sakit, problema, ay magawa naming higit na magtiwala sa iyo, Panginoon, dahil nalalaman namin na ikaw ang aming Amang Diyos, na hindi po kami pinababayaan bilang iyong mga anak. Tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng higit na pananampalataya sa iyo upang magawa po nilang malampasan ang lahat ng kanilang mga pinagdaraanan. Nawa, Panginoon, ang kanilang buong puso at buhay ay ipagkatiwala nila sa iyo dahil nalalaman namin na ang lahat ng ito ay mula sa iyo at para sa iyo.
Panginoon, maraming salamat. Ingatan mo po ang bawat isa at nawa, Panginoon, ay patuloy mo silang panatilihin sa iyong katawan upang patuloy pa na makatanggap ng malinis na espiritual na gatas na patuloy na magpapalago sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.